Panahon ng Katutubo. Panahon ng Katutubo. Bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon ng sariling wika at panitikan ng mga sinaunang Pilipino. Marami ang naka-impluwensya sa mga wika ng Pilipinas dahil ito ay nakalokasyon sa Asia. Isa na doon ang pagkaugnay sa bahasa Indonesia ng Indonesia, Malay ng Malaysia at Malagasy ng Madagascar. Baybayin. Ito ay tinatawag na baybayin. Mayroong 17 simbolo at may 3 patinig. Ang baybayin ay may bawat simbolo na ginagamit sa iskripto, halimbawa na lamang ng pusa na may 2 pantig at kung isusulat ito sa baybayin ay mayroon itong 2 simbolo. Ang naturang pamamaraan ng pagsulat ay tinatawag na alibata noong taong 1914. Panahon ng Kastila. Noong taong 1914, si Gobernador Francisco Tello de Guzman ang nagmungkahi na turuan ng mga Indio ng wikang Espanyol at sina Carlos Juan at Felipe II naman ang naniwalang maging bilinggual ang mga Pilipino. Minungkahi naman ni Carlos Juan na ituro ang doktrinang Kristiyana gamit ang wikang Espanyol. Dahil sa pananakop ng mga Kastila, naging sibilisado ang mga Pilipino dahil sa pagtuturo ng relihiyong Kristyanismo. Sa kanilang pamamahala, dumami ang mga itinayong mga simbahan sa bansa. Hinati-hati din ng mga Kastila ang mga relihiyon. Ito ang mga Agustino, Dominicano, Jesuita, Franciscano at Recoleto. Ng Amerikano. Dahil sa nais ng mga Pilipino na patalsikin ang mga Kastila, noong 1878, dumating ang mga Amerikano upang sagipin ang mga Pilipino at tuluyang napabagsak ang mga Kastila. Kung relihiyon ang napamana ng mga Kastila sa mga Pilipino, ang mga Amerikano naman ay edukasyon. Sa panahon din nila, natuto ang mga Pilipino magsulat, magsalita ng wikang Ingles at Tagalog. Noong 1910, umusbong ang mga panitikan ng Ingles. Panahon ng Hapon. Noong taong 1942, nagsimula manakop ang mga Hapon. Pinalabas ang ordinansa militar bilang 13 na nagsasaad na Nihongo at Tagalog ang opisyal na wika. Ipinagbabawal ng namumunong Hapon ang paggamit ng wikang Ingles. Sinunog din ang mga aklat na naglalaman ng wikang Ingles upang siguraduhin hindi na ito mababahiran ng kanluraning ideya. Sa panahon na ito, tinagurian ang gintong panahon ng panitikan ng Pilipino dahil sa malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino. Panahon ng kasalukuyan. Ang wikang pambansang Filipino ay ginagamit pa din ng mga Pilipino hanggang ngayon, ngunit ito ay hindi puro at nahahaluan na ng maraming banyag na salita. Dahil sa impluwensya ng teknolohiya at pag-aaral pa din ng wikang Ingles. Maraming makabayang Pilipino ang nagsusulong ng mga gawain upang panatiliin ang ating pambansang wika, tulad na lamang ang pagselebrasyon ng buwan ng wika tuwing ika-Agosto at ilang patimpalak sa pagsulat, pakikipagtalastasan gamit ang wikang Filipino at pagguhit tungkol sa buwan ng wika at kulturang Pilipino.